Hey guys, good morning. Ito ulit sa Ate Dowski. Kumusta po? Sana po lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. So, ano ngayon? Wednesday? Yeah, Wednesday. Matagal din akong hindi nag-upload dito sa garden ko kasi nga medyo busy. Tapos nag-holiday pa kami ng 2 weeks. Kaya papakita ko lang sa iyo kung anong update dito sa garden at saka malamig na dito sa amin, malapit nang mag-fall. Pero ang aga ngayon kasi last year October mainit pa. Ngayon pag gabi, September pa lang tayo, pag gabi ano na, 6 o'clock madilim na. So ito sa likod ko, papakita ko sa inyo sandali. Saan ba? So ayan, sa likod, ayan, nag-start na rin po silang late late na namumunga. Ewan ko kung bakit, galing to ng Amerika. Pinadala ng sister ko sa anak ko nung pumunta ng Amerika. Hindi ko alam kung sa weather dito, bakit siya late na namumunga. Ayan, ang dami niya pong bunga Pero may isa nang malaki doon, ayan. Sarap po yan. So alam niyo na, mga friends ka, pa-reserve na kayo dito. Sabihin nyo kung alin dyan ang sa inyo. Papamigay ko rin yan sa mga friends ko. At saka ito yung ampalaya. Na last year nagtanim ako ng ampalaya. Kala ko late na akong nagtanim. Kaya inagahan ko. Pero ganun pa rin siya. Buti nga umano na okay. Noon talaga lahat dilaw. At saka yung bunga niya hindi diretso. Hindi kagaya nito. Ayan. May bunga siyang dalawa. Umaano siya, yung hindi siya diretso mamunga nun, talagang ano pa yung tawag nito, palukot. So ayan, meron siyang isang bunga dito na ayan, ano natin para magandang tignan. So ayan, at dito naman sa garden, ito yung Sasha Daisy ko na prinun ko. Once ko na siyang prinun, ayan, na mulaklak po ulit siya. Dito sa yan kay Dexter, sa likod niyan, parang medyo may space dyan. Yung Allium Millennium, tinanim ko siya dyan kaso medyo lilim na space dito kasi nga dito sa cherry tree. Cherry po yan Cherry, kaya lang hindi namumunga. At saka kahit mamunga, maasim ang bunga niyan. Diyan nalililiman kaya inilipat ko. So, yan yung hydrangea ko. Last year lang tinanim. Ito yung cornflower. Ang ganda pa rin niya. Marami pa rin po silang bulaklak na hindi dry or nalalanta. So, ito bago rin to. Macarda. Winter heart. Pero winter heart po yan. Hard. Winter hard po yan. Mga perennials po. Ayan. Binili ko, bakit? Kasi nga sale. So karamihan talaga dito sa tanim ko, dito sa garden, puro lahat po yan sale. Pero meron pag talagang gusto kong bilhin, kahit hindi sale, binibili ko. Pero pag ano naman, talaga tinitingnan ko karamihan yung sale. So ito yung rose tree ko, hindi po siya maganda tignan. Ewan ko kung bakit. Meron po siyang sakit. Ayan naninilaw po yung mga niya, ibang part po niya, yung mga dahon. Siguro antayin ko munang magkaroon kami ng magandang weather, yung talagang tawag na to, yung maaraw, para sprayhan ko po yan. Madali lang naman yung spray ng so eto yung rose tree ko. Medyo sad po siyang tignan kasi dito sa kabilang side po niya hindi po siya namulaklak kasi nga meron po siyang sakit naninilaw. So antayin ko lang na lumabasiin ang araw at sprayhan ko po siya. Ang ginagawa ko pang spray ko,
Meron akong binili pero mas effective yung yung baking powder, tsaka lagyan mo lang siya ng tawag na ito yung panghugas ng pinggan. Ayan po. So eto, panicle hydrangea ulit to. Hindi ko lang alam kung ano varieties kasi nga walang label na nilalagay, basta nalalagay lang panicle. Pero ngayon napapansin ko may mga yung iba naglalagay na rin po sila ng mga varieties, yung mga names ng mga halaman. So, ayan yung Autumn Joy. So, eto yung update dito sa likod bahay. Tignan natin yung, ayan yung mga tomatoes. Ilang beses na rin po akong nag-harvest dito sa tomatoes ko. Kaya lang, kasi nga hindi na po, malamig na po siya pag gabi at umaga. Kaya medyo nahirapan po siyang mahinog. Pero kahit ganyang kulay, kinukuha ko na, ina-harvest ko na siya. Sa taas ko na lang siya pinapahinog kasi sa loob ng bahay may init-init pa pag gabi. So, ayan, halatang malamig na kasi yung dahon po niya. Ayan. So, next year, dadamihan ko magtanim ng tomato. Kasi nga, yung mga Jonakis ko at asawa ko, mahilig po sila sa tomato salad. So, dito naman sa gilid ng bahay, ito yung Annabelle hydrangea. So, ayan, nag-iba na yung kulay ng bulaklak niya. Nag-greenish na po siya. So, mag-change po yan ng bulaklak pag palapit na po yung winter. At eto yung Autumn Joy, isa sa pinaka-paborito ko. Kaya lang, pagdating namin lahat po sila natumba. Kasi nga, umulan ng malakas daw. So, ayan, nilagyan ko po siya ng stick or tapos tinalian ko. Ayan lang, pangit pa rin tignan. Pero at least, nakatayo na sila. So, eto naman, dito sa may gilid, 'di ba, meron akong ganyan, yung sun patience na buong gilid, meron akong itinanim. Kaya lang malamig. Eto annual na na halaman, hindi po sila nabubuhay sa malamig, kaya nasisikusan na po silang nalalanta. Ayan, nalalagas na yung mga dahon nila. Pero may isa, dalawa, tatlo, apat, meron pang apat na natira. Kaya hinahayaan ko na lang sila dyan. Tatanggalin ko siya, hindi ko pa alam kung anong ipapalit ko dyan. So, eto yung Spirea. Marami din pong varieties to. Kaya lang hindi ko rin alam kung anong klaseng variety. Itong Spirea ko kasi matagal na po itong tanim dito. Sa mother-in-law ko pa yan na tanim. Ang ganda po nyo. So maganda kasi talaga pag after bulaklak, pruning agad. So, ganda po nyo. Diba? So, ayan. Ay. So, ayan pa yung isang Autumn Joy. Tinali ko rin. Yun lang ang pangit sa Autumn Joy. Kasi yung stem po niya, hindi po sila talagang matigas. Konting hangin lang. Kung walang stick, kung hindi mo yan tinatali. Fluffy po talaga sila, matutumba po sila lahat. So next year, alam ko na kasi last year, bago sila tumubo, kasi perennial plant to bago po sila tumubo last year, tinalian ko na. This year, kalimutan ko. So, ito yung mga panicle hydrangea. Ito yung little blossom panicle. Little lime panicle hydrangea. So, ito yung limelight hydrangea 3. So, ayan. Bago tong tanim. 3 po yan.
Kasi nga yung maple tree ko nasira, kaya tinaniman ko po siya dyan ng panicle hydrangea kasi nga ang pangit, walang halaman, walang tanim dyan. Pangit tignan. So, pangit din tignan dito sa may gilid-gilid, pero tataniman ko po to. Titingin pa ako sa nursery kung anong pwede kong itanim dito. Dexter, come! Itong si Dexter, oh. At ito yung rose ko na ang sipag mamulaklak. Kaso nga dahil sa weather, hindi po siya parang twice lang ata siya namulaklak ngayon. Dahil nga sa weather kasi yun, malamig, mainit, lalo na pag gabi malamig na. Sa aster, ayan, possible na rin po sila kasi season nila ngayon. Ang ganda po. Dinivide ko lang po itong mga asters na to. Sa may likuran meron ako. Ayan. So, etong mga hostas, tatanggalin ko rin itong mga to kasi nga nalanta na po yung mga bulaklak niyang pangit tignan. So, ayan, na-prune ko na po to. Kinat ko na po siya. Kasi nga talagang pangit ng tignan. So, yung cosmos. Marami po itong dito. Sinabog ko na cosmos noon. Ayan, tinanggal ko kasi yung iba nalalanta na. Ganda pala neto. Uulitin ko siya next year. Ayan, no. Ganda po. So, sapatos ng asawa ko. Dito po tayo sa may gilid. Hindi pwede kasi parang bukas yung ano. Okay lang. Bakit? So, dito naman sa may harapan, so, etong halaman na to, geraniums. Hindi po ako bumibili nito. Once lang ako bumili. Tapos, after kasi annual to. So, pag winter na, hinahakot ko lahat yan. Tapos, hinuhugasan yung lupang sumasama sa root. Tapos, nilalagay ko sa karton. Tapos, next year, tatanim ko po siya ulit. Para hindi yearly po na bumibili ng mga halaman. So, ayan yung Rudbeckia. May mga bago rin po akong tinanim dito. So, ayan po, Sasha Daisy. Yung mga rose, hindi po sila magandang namulaklak ngayon. Kasi nga, nalililiman dito. Tuwing hapon lang to, dito may araw. Pag rose, gustong-gusto nila yung araw talaga. Kaya hindi ko alam kung ililipat ko yan. Yung mga rose, ayan po. Or hindi, kasi nga, baka hindi sila makasurvive. Kasi marami na akong rose na namatay. Eto, ano po to tanim pa to ng mother-in-law ko. Kaya hanggat maaari, ayaw ko po silang mawala. Parang may sentimental value to. Sa akin ng mga yan. Kasi nga, naswertihan na ako mother-in-law ko. Sobrang bait po niya. So, ito yung bago. Ayan. Yan. Ayan, natimba ko kahapon yan kagabi. Hindi na ako nakapag. At, dun sa may harapan, marami din bago. Kaya lang, wag na akong mag-video dyan. Doon tayo sa kabilang side ng sa likod. Ayan no, yung mga dahlia. Ang gaganda. Grabe. Ang lalaki oh. Tignan nyo po. Ang laki.
ang ganda po niya. Ang tingkad yung red po niya. Mga dahlias po lahat to. Ayan, sa may likod. Diyan, lahat dahlia po yan. Ang ganda po nila, oh. Oh. So, uulitin ko to. Yung mga dahlias nga lang, perennial plant. Pero may nakapagsabi sa akin na pwede namang hindi natanggalin. Pag winter, lagyan mo lang daw siya ng mulch. Kaya natatakot ako parang nagdadalawang isip ako kasi baka mamaya hindi po sila mabuhay. Sayang naman. So, ayan po, ang ganda po ng Autumn Joy talaga, oh. Isa sa pinaka-paborito ko rin to, Autumn Joy. Ang ganda. Ayan, nag-change na po siya ng kulay. Pink, dark pink na po siya. Dati po yan green. Tapos pag malapit ng winter, nag-iiba po siya ng kulay. Yun nga lang, konting ano lang talaga, konting hangin. Nagpa-flappy, natutumba kasi ngayong steam po nila is hindi siya matigas. So, ayan, ang ganda po yung kulay yellow na dahlia. Ang tingkad po niya. So, ito yung lamplight hydrangea. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nag-turn na pink. Dapat to pink na eh. Pero, ayan o, kagaya nito. Nag-start na po siyang magkulay pink. Pero eto, parang nalalanta eh yung kulay. Ayan o. Siguro kulang po to sa tubig. Pero actually, hindi ko naman yan. Lahat naman po ito, o, tingnan nyo. Kulay pink na. Lace, ano to? Lace, panicle hydrangea. Hindi ko lang alam kung anong variety po niyan. Ayan, kulay pink na po yung mga bulaklak niya. So, ito yung mga dianthus. Ayan. Maganda tong mga dianthus kasi bukod sa winter heart po sila, perennial plants. Tapos, ang sipag din po nilang mag-produce ng bulaklak basta after flowering, ipinupruning ko po sila. Ayan, namumulaklak na ulit sila. So, eto, mga dianthus din. Prune na sila. Ayan, pero marami na rin po silang buds, oh, na lumalabas. So, dito, ayan yung mga sun patients. Talagang nasisira, nalalanta po yung mga ano niya. Yung mga dahon nila kasi nga malamig na paggabi at morning. So dito naman, eto yung pampas grass ko. Maraming nagtatanong, aba, ano lang yan dito sa Pilipinas, ah? Ruot. Damo lang daw to sa amin po. Totoo, damo lang to sa Pangasinan. Pero dito po sa Europa, mahal po to. Sobrang mahal kasi nga ang ganda nga naman ng bulaklak. Ayan po. Sobrang ganda po niya. So, yung plums namin walang bunga ngayon. Kasi every 2 years to. Last year, namunga ng pagkadami-dami. So, tapos tong year na to wala. Next year, wala din. So, mga 2 years pa akong magkakaroon ng plums. Hindi ko alam kung next year, tingnan natin. Ganon din itong mga year, hindi po sila apple tree. So, hindi din po sila yearly na namumunga. So, next year pa ito mamumunga. Mga apple tree po yan. So, doon sa gilid ng bahay, wag ko nang i-video kasi nga baka andyan yung mga kapitbahay ko.
So, so ayan lamang po at maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. And please, don't forget to like and subscribe. Ate Dosky. Bye-bye po at mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye. Ang ganda ng ano dito. Dito sa likod ng bahay. Kaya lang, makulimlim. So, sa taas, oh. Medyo. Pero kanina umaga lumalabas si Inang Araw. Ayan. Natabunan po siya ng ulap. So, bicycle lane dito. Sa baba. Ayan. Dito, ang daming mouse, no? Kailangan ng ano hinto ng asawa ko. So, ayan po. Bye-bye po. Mag-ingat po tayong lahat.